Hi SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito pag-uusapan po natin paano kapag ang isang SSS pensioner ay annulled na. Sino ang kanyang mga maging beneficiary sa SSS? Yan po ang comment ng viewer natin na itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, kung ang pensioner ay annulled na at nakapag-submit na siya ng mga documents ng annulment sa SSS, kanino mapupunta ang benefits kapag namatay na ang pensioner? Si pensioner nag-submit na ng bagong beneficiary niya sa SSS. Okay, so ito po ang ating order of beneficiaries sa SSS. Again, pag sinasabi nating order, yan po ay ang pagkasunod-sunod. Bawal pong mag-reshuffle ng beneficiaries. Alright? So nangunguna po sa ating beneficiaries ang ating primary beneficiaries, spouse at below 21 years old na anak. Ngayon, si member ay annulled na at nakapag-submit na siya ng mga documents sa SSS at nakapag-update na rin siya ng kanyang beneficiaries. So, ibig po sabihin, sir, na-remove na, no? Natanggal na yung dati mong asawa sa iyong beneficiary sa SSS. So, ngayon, kung hindi ka pa naman na remarried, no? Kumbaga single ka na, so, ibig sabihin, wala ka ng spouse. Pero kapag meron kang below 21 years old na anak, mako-consider po natin yan bilang primary beneficiary mo. Okay? Pero kapag wala ka na rin below 21 years old na anak, ibig sabihin i-X na natin to. Proceed po tayo sa secondary beneficiary, yung mga magulang mo po. Yan. Kung buhay pa po ang mga magulang mo, sila po ang iyong magiging beneficiary sa SSS. Meaning po, pag nawala ka, maliban doon sa funeral claim, makakakuha po sila ng death claim sa SSS. Pero wait lang, sabi mo pensioner ka na, di ba? Kapag naging pensionado ka na ni SSS ng 5 years or mas mahigit, pasok ka na sa 5-year guaranteed period. Ibig pong sabihin, itong secondary mo, wala na pong makukuhang death claim. Funeral lang po ang makukuha nila. Pero kapag hindi ka pa naman naka 5 years bilang pensionado ni SSS at nawala kayo, may malalampsam po sila sa SSS kung ilang years po ang natira. For example, 3 years kang pensionado, may natira ka pang 2 years. So itong 2 years po ang malampsam ng iyong secondary beneficiary kung saan ito po ang iyong mga magulang. Malinaw po? Ngayon po, pagsasabihin nyo, Ma'am, wala na rin akong magulang, patay na po sila. Then, mapuproceed tayo sa designated beneficiary. Pag sinasabi natin designated beneficiaries, ito yung nilagay mo sa SSS na beneficiary mo. Diba sabi mo, nakapag-update ka na rin ng beneficiary mo sa SSS, yun po ang matatawag nating designated beneficiaries. Pag nag-claim ang designated beneficiaries na to, dapat sila ang nakikita ni SSS doon sa record mo, doon sa nilagay mo na beneficiary mo. Andun dapat ang kanyang pangalan or ang kanilang pangalan. Okay? At ang makukuha naman itong designated beneficiaries mo, maliban sa funeral claim, ang funeral claim kung kanino po nakapangalan yung funeral expenses ha, kahit hindi sila ang nakalagay na beneficiary mo sa SSS. Okay? Pero pagdating po sa death claim, ang makukuha nitong designated beneficiary mo ay lump sum. And wait, papasok din po dito ang 5-year guaranteed period na kung saan kapag 5 years ka ng pensioner or mas mahigit pa, ang iyong designated beneficiary sa SSS wala na pong makukuha. Not unless kapag 3 years ka lang nagpe-pensyon, may natira kang 2 years, yun po ang malalampsam ng iyong designated beneficiary. Okay? Ngayon po, kapag magki-claim po ng lump sum ng death claim, itong designated beneficiaries mo, hahanapan sila ng death certificate nitong iyong secondary beneficiary, ng magulang mo. Katunayan po na wala na itong mga magulang mo. Maliban na lang po kapag ikaw member ay namatay ka at the age of 65 years old pataas, hindi na po hahanapin ang death certificate ng iyong mga magulang. Okay po? So yun lang po ang aking video for today. Sana ay malinaw po sa inyo guys. At sa nag-comment, sana po ay nasagot ko po ang inyong katanungan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.